and to the listeners and viewers of your program. Opo, may tanong ko lang, Representative De Lima, gaano po kalagang testimonya ni Ginoong Madriaga sa mga isyong kinakarap ni VP Sara? Hindi pa rin nawawala ang isyong ito tungkol doon. Di umano, sabi ho ni Ginoong Madriaga, campaign contribution ni VP Sara nanggaling daw sa Pogo at illegal na droga. Kung mapapatunayan po yan ng talagang sapat na ebidensya, ay malaking bagay po yan to prove really yung culpability or liability na si Presidente, which indicates betrayal of public trust. Pero ilinawin ko po, ay kailangan magpakita ng maayos, sapat, tunay na ebidensya si Ginoong Madriaga. At kasi siyempre, ay nga, ng Vice Presidente na idininay niya na niya o may konsong siya kay Mr. Madriaga. Pangalawa, dininay niya yung mga akusasyon, yung mga claims ng Mr. Madriaga dun sa sworn affidavit na executed last November 29. So, kailangan magpakita ng ebidensya ng supporting proof si Madriaga. Doon sa usapin kasi ng alleged connection ni Mr. Madriaga kay VP Sara, ay sa tingin ko kasi may mga nakita naman akong mga pagpapatunay sa anggulo na yan. Mukhang meron naman na ipapakita si Mr. Madriaga kasi may mga pinakita sa akin yung kanyang lawyer at meron din na mga lumalabas na rin sa social media, yung mga posts, yung mga video tungkol sa magkasama sila. So sa tingin ko, dun sa issue nung kung meron ba silang connection, kung magkakilala ba sila, I think ay may maipapakita na ebidensya tungkol dito. Mr. Madriaga would be able to prove that angle. Pero dun sa usapin ng kanyang mga mabigat, mga seryoso, na mga akusasyon, yung tungkol na dun sa yung kanyang noong 2022, funded by Pogo and even illegal drugs money, and then yung mga instruction daw sa kanya ng pag-deliver ng mga malalaking amounts, duffel bags of money sa kung sino, ay ito ay mga napakabigat na mga akusasyon na kailangan din ng mga malinaw na mga ebidensya. Doon ang kulang. So dapat tumayan yan. Opo. So sa makatwid sa ngayon po, credible pong may tuturing na witness si Madriaga kung sakasakali? Well, hindi ko po maingat po ako sa pagsasabi niya, na kung credible ba yung mga nagiging akusasyon niya. Kasi hinihintay rin po natin yung kanyang mga magiging supporting proof on that. Opo. Yung mga akusasyon niya. Opo. Yes. May iba po ako, Congresswoman, on ICI. May kapabilidad pa ba ang ICI matapos magbitiw nga kamakailan si Commissioner Fajardo? Dapat bang panatilihin ang ICI? Kung mahihirapan na po ang ICI, unang-una, isa na lang po ang naiiwan, yung chairperson ng ICI, si former Justice Andres Reyes. Siya po ang chairperson, pero hindi po pwede mag-function officially and legitimately ang isang komisyon na isa na lang ang miyembro. Because it was created under Executive Order number 94 to be a three-member commission. So wala forum. Opo. So paano sila mag-transact ng business? Paano sila magde-decide? Kung isa lang, walang quorum. So hindi po sangayon yan doon sa Executive Order number 94. So malaki na po ang duda kung may kakayahan pa o pwede pa manatili ang ICI. That's why kami po din pushing, kami mga authors nung House Bill
ng creation of the ICAIC, yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Matagal na ho namin sinusulong na hindi pa ho na isasalang Aha. sa plenary ng Kamara. Opo. So, dapat po, yan na ang solusyon na i-enact na yung law na yan ng ICAIC. And sa Senado naman, yung sa IPC, Independent People's Commission. Opo. Tingnan lang po in the end kung anong pangalan ang i-adapt, whether it's ICAIC or IPC. Pero malinaw na kapag meron ng ganyang komisyon, ito ay mas may ipin, mas may powers, mas independent, mas transparent, at mas makakagawa ng malinaw at effectively ng mandato. Opo. Last question na lang po, Representative Attorney De Lima. Nakatagdang i-ratify ng Senado at ng Kamara ang pinalabersyon ng 6.793 trilyong pisong panukalang 2026 national budget today. Natrabaho daw ito ng husto ng mga mababatas para maigpit na mabusisi ang lahat ng disagreeing provisions sa panukalang pondo. Ano po reaksyon ninyo? Ako po ay, ang inclination ko po ay boboto pa rin po ako ng no, just like yung aking boto noon sa House version. Dahil nga po, I was frustrated na makita na minantain pa rin po nila yung unprogrammed appropriations. Akala ko po aalisin na talaga nila yon. Nung una, pinawasan ng Senate version. Tapos, sa BICAM, tinasan pa rin, binalik. Doon sa House version, may binawas, pero konting-konti lang. So, anong kasi, I've always believed, it's always been my firm position that yung unprogrammed appropriations is unconstitutional. It's undue delegation sa legislative function. Naniniwala po ako na walang puwang sa budget ang unprogrammed appropriations. Saka yung mga meron din dyan, yung mga questionable na bakit napakataas ng funding sa NTF-LCAP. Bakit meron yung sa tungkol din sa Intel Continental Funds. Meron po mga ilan-ilan na mga ahensya na wala naman sa kanila yung, hindi naman sila walang mandato on the security angle. Wala sila mga security-related angle, mandate, pero binigyan sila ng Intel Confidential Funds. Tapos, nandiyan pa rin ho siyempre yung mga discretionary items, yung mga sinatawag na mga soft port. Yes, merong provision dyan. Meron na yung general provision na sinasabi na wala na dapat pakialam dyan, hindi dapat mag-i-interfere doon sa, let's say, sa distribution ng mga ganyang mga benefits, yung mga AYIC, mga tupad, and then mais. Pero sapat ho ba yung ganyan na hindi na maituturing na political patronage yung mga ganyan na mga klaseng mga budgetary items? So, although ang pinaka-focus po ng aking magiging negative vote would be the continued existence ng unprogrammed appropriations. Maraming salamat po, House Deputy Minority Leader Laila De Lima ng ML Party List. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat din po. Have a good day and a blessed New Year.